Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 24, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa may Remarville Subdivision sa may Burger Street, Remarville. Dito yan sa may Bagbag, Novaliches, Quezon City at dadalhin po natin yan sa may The Queen's Clinic, sa may Gym, Pedia Surgery, Quirino Highway, Kaligayahan, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pick-up area. Sa 1976 na kaya sa karagdagang 5 araw sa pamahalaan bahagi ito na mga pangupang maayos ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Ang inyong kapuso Pao de la Cruz, Yeme Esparadio, DWD, dapat totoo. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Tuloy pa rin hanggang sa susunod na linggo. Si Manny Vargas sa pagdidetalye. Manny. Hindi pa rin niya maawat ang pagmahal ng presyo ng produktong petrolyo. Sa datos na kalalabas pa lamang Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maglaro ang presyo ng ordinaryong diesel sa 107 hanggang 134 pesos and 30 centavos. Ang gasolina mula sa 50 pesos and 60 centavos hanggang 112.40, habang ang gas o kerosene ay mula naman 111 pesos and 99 centavos hanggang 165 pesos and 79 centavos. Ito ay nasa inaasahang 8 to 12 pesos kada litrong pagkataas sa gasolina, 15 pesos sa diesel at 12 pesos hanggang 22 pesos sa bawat litro ng kerosene. Maglinaw naman ang kalihim na bahagyang lumiit ang inaasahang pagkataas na ng produktong petrolyo kumpara sa nakalipas na 2 linggo kung saan ay umabot pa nga yan ng lagpas 20 pesos kada litro. Ngayon man, aminado itong Secretary Garin na may epekto pa rin ito lalo na sa kakayanan ng publiko sa pagbili ng mga pangangailangan. Sa kabilang banda naman, nandigan pa rin ang kagawaran na walang napag-ibangamba ang publiko sa supply ng ilang produktong petrolyo sa bansa. Ito ay nananatili sa 45 days ang average na dami ng petrolyo. Dahil na rin sa may mga dumating ng supply, ang mga kumpanya na rin ang gasolina niya ay tatagal pa ng 53 days o 53.14 na araw. Ang diesel ay nasa 45 days, habang ang kerosene ang pinakamahaba o pinakamarami na nasa 97 na araw. Habang ang jet fuel na kailangan ng aeroplano ay nasa 38 days naman ang inventaryo. Inihas pa ni Garina na sa tulong na rin ng mga ibang kumpanya na o ibang pang mga bansa ay nakapagalita. Ang Korea, Japan, India, maging ang China ng supply para sa Pilipinas. Sinabi pa kanina Secretary Garin na supply niya o sapat ang supply ng langis hanggang sa unang pamangkin ng Korea at tuloy-tuloy din ang order ng petrolyo ng bansa para punlan ang napokonsumo nito. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio Technology, dapat ito. Ayan, salamat. Ito na, balik na si Dr. Maricar Limpin. Yes. Ano nga yung tanong natin kay Yung Doc? yung nga nabasa natin pareho. Nabasa namin, Doc. Baka nabasa. Airborne, mas nakahahawa pa raw Nabasa niyo ba sa yun, Doc? COVID, ganyan. Nabasa niyo Totoo ba ba yun, yan, Doc? Limpin? Mas talagang ang sabi naman nakakahamon Aba. kasi it's an infectious disease. Hello? Yes, Doc. Opo, go ahead, Doc. Infectious disease yan, no? Oo, it is an infectious disease. Talagang nakakahawa siya. It's the same as with any other respiratory infection. So, ang mahirap pa nga dito sa TB, minsan, nagsasalita ka lang, nagkakalat ka naman. Kung ikaw ay lumakas ang boses mo, mas marami yung mikrobyo na kinakalat mo. Kung ikaw ay tumubo, syempre, mas marami din, ano? So, kung baga sa depende doon sa lakas ng gamit ng bibig mo, no? So, yung gamit din ng mikrobyo, ganun din. So, mas ikaw, marami, mas tumatak na yung mikrobyo. Kaya talagang napaka-infectious nito. At kailangan dalilan natin kasi tayo talaga ang Pilipinas is endemic, no? According to birth. Ano yun? Ano usually ang... Kaya, ever since, no, nakatay ng 15 Pilipino,
exposure, kaya ang hawaan nangyayari sa household, yes. same workplace, mga ganyan, ano. Ay, hindi kagaya ng COVID, alala mo, no? Contact tracing. Pag nag-contact tracing, no, sabihin, isa lang kayo na kinain ng restaurant. Oo, hindi mo One time makilala. lang, nagkahawaan na. Nagkakabilang kayo sa upuan. Oo, so when you, pag may headlines ka na mas nakahahawa pa sa COVID, medyo alarming kasi, no? Kaya pinalilinaw namin, Doc Limpin. Oo, actually, nagkakahawa talaga siya. And nakikita natin Linya natin kay Doc Limpy para ding daloy ng petrolyo sa Strait of Hormuz. napakaligid ng espasyo. Yan yung Ayusin lang natin. Doc, ayusin lang namin yung linya para daig pa natin yung tanker na